Hello class, good day. Today, tuturo ko sa inyo yung inventories. So, let's start muna sa kanyang definition. Yung inventories, ito raw yung mga assets na held for sale in the ordinary course of business. Ibig sabihin, ito yung mga pambenta mo or yung madalas mong binibenta. Mga produkto mo o serbisyo na binibenta. Okay? In the process of production, ibig sabihin ito yung mga produkto mo na hindi pa tapos at nandoon pa sa proseso ng production. Okay? Hindi pa tapos yung produkto. Ginagawa pa lang. Then, in the form of materials or supplies to be consumed in the production process. Kasama daw yung mga materyales at supplies na ginagamit sa pag-produce ng produkto or sa pag-render ng serbisyo kung sakaling nagbebenta ka ng service. Okay po? Inventory din po yun. Okay? So, tapos na tayo dun sa definition ng inventory. Itong definition na to ay nakabase sa ating Philippine Accounting Standard 2. Dito naman tayo sa kanyang classifications. So, una, may tinatawag tayong trading. For example, may binili kang bagay. Kakabili mo lang, ibebenta mo rin naman agad. Pero papatungan mo syempre. Walang binili mo tapos ibebenta mo na walang patong, na walang tubo. 'Di ba? Kumbaga ganito yan, kakabili mo lang, ibebenta mo rin naman agad. Wala kang babaguhin doon sa binili mo. And usually, yung binili mo na yun at ipangbebenta mo, ang tawag doon ay merchandise inventory. Yung merchandise inventory, those are inventories readily to be consumed. Okay? Next. Meron tayo ditong manufacturing. Yung manufacturing, bumili ka ng isang bagay at babaguhin mo yon para makakreate ka ng panibago. May binili kang produkto, pero hindi rin naman yun yung mismong ibebenta mo dahil gagamitin mo lang yung produkto na yun para makakreate pa ng panibagong produkto at yung panibago mong produkto na yun, yun yung ibebenta mo. Okay, ganun po yung manufacturing. From the word itself, manufacture, to create a new product from another product or from another item. Okay po? Next. Ito po yung manufacturing concern. Ito po yung formula niya. Okay, sa manufacturing, ito po yung tinitignan. Okay? So, una, yung starting line natin, yung direct materials. Direct materials beginning, ito yung mga direktang materyales mo na hindi naubos nung nakaraang period. Ito yung magsisilbi mong beginning ngayong period. Okay? Yung halaga ng inventory mo na natira noon or nung nakaraang period, ito yon. And magkano yon? Ito yung direct materials beginning. Okay? When we say direct materials, ito yung mga materyales na madaling makita doon sa mismong produkto na ginawa mo. And aside from that, alam mo kung magkano yung gastos sa mga yon. Okay po? So, kasi meron din tayong tinatawag na indirect materials. So, later on papaliwanag ko yung indirect materials. Okay po? Dito muna tayo sa direct. Basta yung direct, ito yung mga materyales na madali mong makita doon sa mismong produkto kapag ginawa yung produkto. And then, alam mong i-allocate yung gastos sa mga yon. Okay? Yun muna, yung tatandaan. Next, syempre kapag bumili ka ng panibagong materyales, purchases, ilales mo muna yung mga binalik mo na materyales at yung mga ibabalik mo pa. Yung halaga ng mga yon, iles mo muna. Then, syempre, iles mo sa gastos mo yung mga nakuha mong discount. Huwag mo na lokohin ang sarili mo na nakakuha ka ng discount tapos hindi mo ileles sa presyo ng materyales na binili mo. Kaya ang sukatan ng presyo ng materyales na binili mo, magkano yung gastos mo doon. Yung tunay na gastos mo doon. So, tatanggalin mo yung purchase discount. Whether yung purchase discount, matake man siya o hindi. For example, hindi mo agad nabayaran yung produkto dahil nangutang ka. For example, ganito, nangutang ka, hindi mo agad nabayaran yung produkto kaya hindi mo nakuha yung purchase discount. Ibig sabihin, hindi ka naka-discount kasi hindi ka maaga nagbayad. Whether makuha mo yung discount or hindi, kailangan mo po yun
i-deduct doon sa mismong gastos mo sa produkto. Kasi hindi na po kasalanan ng produkto na hindi mo nakuha yung discount. Okay po, ang matalinong management, hindi papabayaan na hindi makuha ang discount. Okay? So, hindi na kasalanan ng produkto na hindi mo nakuha yung discount. Kaya whether nakuha mo yung discount or hindi, i-deduct mo po yan sa halaga or sa gastos mo dun sa mismong produkto. Okay po? Next. After po natin i-deduct yung purchase return and allowances tsaka yung purchase discount, idadagdag po natin yung freight in. Yung freight in po, ito po yung gastos mo doon sa mismong transportation fee or shipping fee nung binili mo yung mismong materyales. Siyempre, hindi naman maglalakad sa yung materyales papunta. Gagastusan mo mismo ng shipping fee yan. Ang tawag po doon, freight in. Okay? So, by the way, itong part po na to, purchases minus purchase return and allowances minus purchase discount plus freight in. Ang lalabas po dyan, net purchases. Okay po, itong apat po na yan ha. Tandaan. Then, yung net purchases, yung summary nito, ito yun. Ito na po yung net purchases. Idagdag lang po natin sa direct materials beginning para malaman natin yung direct materials na available na pwede natin gamitin sa production. Okay? Direct materials available for use. Ito po yun. Ulitin ko po ha. Itong apat na to, yung purchases minus purchase return and allowances minus purchase discount plus freight in, ang lalabas po dyan, ito, net purchases. Ito pong part na to, net purchases po ito. Then, i-add lang po natin yan sa direct materials beginning. Ang lalabas po or ang resulta po ay direct materials available for use. Ito po yun. Ito yung halaga nun ng mga materyales na pwede mong gamitin sa production. Then, i-deduct lang po natin yung mga direct materials na natira sa atin. Okay? Pag na-deduct na po natin yung mga direct materials na natira sa atin, syempre, yung pagitan po nun, yun yung nagamit. Direct materials use. Okay? Ito pong direct materials use, ito po yung isa po ito sa importanteng gastos dun sa mismong produkto. Kaya dapat makita po itong gastos na to dun sa mismong produkto. Okay? Next, syempre magbabayad ka po ng tao dyan, hindi naman gagawa mag-isa yung materyales nang walang gumagalaw sa kanya. Syempre, kailangan ng taong mag-aasikaso niyan. Yung tao po na mismo nag-aasikaso niyan, yung pasahod mo po doon, yun yung tinatawag nating direct labor cost. For example, nagbebenta ka ng tinapay. Yung empleyado mo na nagmamasa ng tinapay bago yun ipasok sa oven, yung pasahod mo doon sa empleyado na yun po yung direct labor cost. Okay? Eto po yun. Necessary din po itong gastos na to sa pag-create ng produkto. Therefore, dapat makita rin po itong gastos na to doon sa mismong cost ng produkto natin. Okay? Next, we have here factory overhead or total indirect cost. Yung factory overhead po, ito po yung mga indirect cost natin. Take note, whether direct or indirect cost, as long as necessary to create the product for its intended purpose and condition, kailangan po idagdag sa gastos ng mismong produkto. Kailangan po idagdag sa cost ng mismong produkto. So, i-elaborate po natin yung laman ng factory overhead or total indirect cost. Una po, may tinatawag tayong indirect materials. Ito po yun. Indirect materials beginning. Yung natira nating materials nung nakaraan, yun yung magsisilbi nating materyales ngayon, kaya beginning. Indirect materials kasi po, ito yung mga materyales na hindi basta-basta napapansin doon sa mismong produkto. Or kung mapansin man, ang hirap pong i-allocate ng gastos para doon. Or ang hirap po i-determine ng gastos para doon. For example, yung mga pandikit, rugby, mighty band, scotch tape, masking tape, pintura,
Ayun, mga indirect materials po yun. Kahit na sabihin nating nakikita natin yung mga yun, mahirap pong i-determine yung gastos para dun. Ano yun, kada pahid mo ng pintura, piso. 'Di ba ang hirap? Or kung ma-determine man natin yung gastos para dun, hindi siya basta-basta nakikita ng mata natin, yung mga indirect materials na yun. Okay po? Pero necessary pa rin naman yun para magawa yung produkto. Therefore, kailangan po ihalo yung gastos natin sa indirect materials doon sa mismong gastos natin sa produkto. Okay? Then, same lang din siya ng pag-compute ng net purchases natin. Ng net Same lang din siya ng pag-compute ng net purchases natin. Kung mapapansin niyo po dito, purchases minus purchase return and allowances minus purchase discount plus freight in, ito na po yung net purchases. Okay? Same lang din po dito ha. Ayan, same lang. Then, idadagdag lang rin po natin yung beginning balance ng indirect materials. Ito po yon. Ayan, ito po. Then, pag napag-add na po natin yung net purchases tsaka yung beginning balance ng indirect materials, ang mako-compute na po natin, indirect materials available for use, ito po yon. Ibig sabihin, ito yung halaga ng indirect materials natin na pwede gamitin sa production. Then, i-deduct lang po natin yung indirect materials ending natin, yung halaga ng materials na natira sa atin. Bale, ang mako-compute po natin na indirect materials use, yung nagamit po na indirect materials, ito po yun. Ito yung halaga nun. Then, i-add lang po natin yung indirect labor cost. Ano po ba yung indirect labor cost? For example, meron kang factory worker doon sa mismong loob ng company. Siyempre, iba yung mismong gumagawa, tsaka iba yung mismong supervisor nung gumagawa. Ganito, yung supervisor po doon sa loob ng factory mo, yun po yung example ng indirect labor cost. Hindi naman po yung supervisor yung direktang nagtatrabaho eh. 'Di ba? Meron siyang inuutusan, kaya indirect labor. Okay? Meron siyang inuutusan na tagagawa. Although yung supervisor, hindi man siya yung direktang gumagawa para dun sa produkto, pero necessary po yung supervisor sa pag-create ng produkto. Kasi kung walang supervisor po, hindi po ma-maintain or ma-achieve yung quality na nararapat para dun sa produkto. Yung condition na nararapat para dun sa produkto para maibenta yung produkto. 'Di ba? Iba pa rin po kapag merong nagsu-supervise para ma-reach yung quality output. Therefore, necessary po 'yun. Kahit indirect labor 'yun, necessary 'yun para ma-achieve yung mismong produkto sa quality stage niya or sa quality condition niya. Okay? So, yung pasahod po doon sa mga supervisor, indirect labor cost po yung tawag doon. Then, ipag-add lang po natin yung gastos natin sa indirect materials use, tsaka yung gastos natin sa indirect labor cost sa pasahod natin sa mga supervisor, yung mga supervisor na yun dapat nandun sila sa factory. Okay? Yung mga pasahod natin doon sa mga supervisor na nasa factory. Then, pagka-add po natin netong dalawa, indirect materials use plus indirect labor cost, factory overhead or total indirect cost na po yun. Then, ilipat lang po natin yan dito. Pag nakuha na po natin tong factory overhead, ipag-add lang po natin yung cost ng direct materials use, ito yon. Cost ng direct labor cost, ito yon. Then yung cost ng factory overhead, ito po 'yon. Lahat po ng cost na 'yan, yung halaga ng gastos na 'yan, 'pag pinag-add mo po 'yang tatlo, direct materials use, direct labor cost, factory overhead, total manufacturing cost na po yung mako-compute. Yung total manufacturing cost po, ito po yung mga gastos para sa mga bagong produkto na ginagawa. Okay? Total manufacturing cost po yon. Then, syempre, meron na po tayong mga produkto na hindi pa tapos nung nakaraan.
Bale yun po yung magiging beginning natin ngayon ng work in process. Ibig sabihin ito yung mga hindi pa tapos ngayong period. Siyempre madadagdagan yun kasi meron ngang panibagong ginagawa. Yung hindi pa tapos may dinagdag pa tayo na panibago, 'pag pinag-add po natin yung dalawa, ang tawag po dun total cost of goods placed in process. Ibig sabihin yun yung halaga ng mga produkto na hindi pa po tapos yung proseso. Then, i-minus lang po natin yung work in process ending, yung halaga ng mga produkto na hindi pa tapos, yung ending balance po nun. Yung pagitan, siyempre, yung yung pagitan po nun, ang tawag po dun, total cost of goods manufactured. Ito na po yung mga panibagong natapos na produkto. Okay? Ito po yung halaga nun. Yung next po, siyempre, i-add natin yun sa mga tapos ng produkto. Yung mga tapos ng produkto nung nakaraan, pero hindi pa nabebenta, yun yung magsisilbing beginning ng tapos na produkto ngayon na ibebenta pa lang. Therefore, siyempre madadagdagan po 'yun kasi meron ng mga matatapos pa lang na produkto. 'Pag pinag-add po natin 'yun, eto po 'yun, plus yung finished goods beginning, yung mako-compute po natin ang tawag po dun ay total goods available for sale. Ibig sabihin eto na po yung puwede nating ipambenta. Then, siyempre yung matitira natin na puwede ng ipambenta, finished goods ending, ide-deduct lang po natin yun. Siyempre yung mawawala ibig sabihin naibenta po yun. Cost of goods sold unless nawala, okey? Pero ang presumption nabenta na po yun 'pag hindi na po natira or kapag hindi po kasama sa natira ang presumption nabenta po yun. Unless otherwise napatunayan na nawala talaga. Okay? Yun po yung exemption na unless mapatunayan na nawala lang talaga yung produkto. Pero ang presumption kapag hindi po yan natira ngayon or hindi po yan naiwan ngayon as finished goods ending, ibig sabihin na ibenta na po. Okay? Ganun po yan.